Ikinatuwa ng COMELEC ang pagsunod ng pambansang pulisya sa kautosang suspendihin ang operasyon ng Oplan Katok ngayong panahon ng eleksyon. Nauna nang iginiit ng COMELEC na may posibilidad itong magamit sa pananakot sa mga botante, lalo na't bahagi ng kampanya ang pagbabahay-bahay ng mga pulis para mag-abiso sa mga may-ari ng baril na expired na ang kanilang lisensya. Si Paul Montibon magbabalita. Naniniwala ang Commission on Elections sa COMELEC na sinuspindi na ng Philippine National Police ang kontrobersyal na kampanya kontra loose firearms na Oplan Katok bilang bahagi ng mahigpit na paghahanda para sa May 2025 midterm elections. Sa ngayon, tila wala nang natatanggap na ulat ang COMELEC kaugnay sa pagbabahay-bahay ng mga pulis sa mga may-ari ng baril na expired na ang license to own and possess firearms. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, matagal na nilang iginiit na kailang sumunod ang PNP sa mga patakarang ipinatutupad ng COMELEC bilang pangunahing nangangasiwa sa halalan. Isang mahalagang hakbang ito para maisa ng anumang pang-aabuso ng mga politiko gamit ang mga private at public armed groups na maaaring gamitin upang takutin ang mga botante pabor sa isang partikular na kandidato o partido. Napansin natin wala tayong namumonitor whatsoever tungkol sa Oplan Katok at pinresume namin na yan ay sinuspend ng Philippine Nationals dahil nasa commitment ng ating butihing chief. Pinagpapasalamat tayo sapagkat ang purpose naman natin dito, tawatan natin ay yung mga umiikot na sindikato at mga umiikot na private armed groups. Sa katunayan, monitoring ng COMELEC, may ilang lugar sa bansa kung saan namataan ang ilang individual na nakabonet at umiikot sa mga barangay. Giit ng ahensya, isa ito sa mga nais nilang iwasan sa darating na halalan. Kasabay ng kanilang layunin na tiyakin ang isang maayos, patas at malinis na proseso ng pagboto sa Mayo. Dahil dito, agad na inatasan ng COMELEC ang PNP na arestuhin ang mga kahinahinalang individual upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang anumang kaguluhan o karahasan ngayong eleksyon. Monitor natin yung pag-ikot ng mga nakamotor, and therefore sabi natin the COMELEC will lead to the PNP immediate arrest, that the COMELEC and the PNP ay so desirous in establishing peace and order in the entire country. Matatandaang matapang nang nagbabala ang COMELEC laban sa sino mang magtatangkang manggulo ngayong halalan at sinabing paiigtingin nila ang aksyon laban sa mga ito upang masigurong magiging mapayapa at maayos ang eleksyon. Samantala, pumalo na sa 29 ang bilang ng election-related violence o mga karahasang may kaugnayan sa eleksyon. Ang datos na ito ay na Oktubre 2024 hanggang ngayong buwan ng Marso 2025. Patuloy naman ang panawagan ng COMELEC sa publiko lalo na sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na sumunod sa mga ipinatutupad na batas upang maiwasan ang anumang pananagutan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.